diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant, okay. Ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. Marami pong nasaktan. Ang isa kasi sa rason nito, bakit itong si Kibuloy, no, bakit hindi siya nag-surrender, no? So, hinintay niya pa na marami pang madamay, no, marami pang ano ng mga membro niya, no? So if he loves his members, actually pwede naman sana siyang sumuko eh. Sudla na ng mga pulis, istoryahin po ang mga abogado ni pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay na may warrant against kay pastor, mo-surrender na lang siya peacefully. Itong si PRRD, actually parang inaano lang niya yung friendship nila ni Pastor Kibuloy, no? So parang naging neutral lang siya dito kasi sabi nga niya pwede namang i-advise niya si Kibuloy na surrender, no, instead of hiding, no, sa batas, no, sa kanila, no, kasi meron naman po siyang warrant of arrest. Yun nga lang, no, pero sa punto na siya yung coordinator ngayon ng KOJC, so I don't know kung alam niya lang sana, no, kung totoong alam niya nasaan si Kibuloy, dapat he should tell, no, to the authority, no, na noon hindi natin nakita ang mga subject sa warrant of arrest kanina, but we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Actually, sa mga hindi masyadong nakakaalam, no, si Pastor Apollo, marami na siyang mga kaso, no, hindi lang sa Pilipinas, no, kundi pati rin sa ibang bansa. Kaya gano'n, no, nalusutan siya ng warrant of arrest, no. So ang warrant is nakafocus yun sa kanyang trafficking, no? So yun yung kanyang kaso. So dapat sumuko na talaga siya. So yun lang mga ka-shame.